po, magandang araw po sa inyong lahat. Subscriber ko man o hindi, siyempre natural. Ang una kong babatiin dito yung mga subscriber ko, mga nagagandahan. Yun pong mga viewers ko lang na gusto rin gumanda at hindi kayo nakapag-subscribe dito, mananatili kayong pangit. Maniwala kayo sa akin. Kaya, nanood na rin lang kayo sa video ko, i-subscribe nyo na para mapasama na po kayo dito sa aking mga naggagandahang mga subscriber, naggugwapuhan kong mga subscriber. Para mapasama na po kayo doon sa hanay ng magaganda at hanay ng mga gwapo. Ayan po at tuloy-tuloy na po tayo. Kung kahapon po yung ating blinag na ito pong si Romualdez ay nalumpo na. At ngayon naman po, na-stroke na. Tuluyan na po siyang na-stroke. Kahapon nalumpo, hindi na po siya halos makagulapay kundi yung na humihingi siya ng lugaw doon sa mga katulong niya. Hindi na po niya nabigkas yung lugaw kundi ukaw na. Yan. At ngayon naman po ay tuluyan na po siya na stroke. At talagang sabi niya, pangiwi-ngiwi na rin po eh. Para po bang baka na hindi matay. Ito talaga si Tamba, ang daming ko na eh. Ang daming kadramahan sa buhay itong hayop na to. Ang daming kadramahan sa buhay. Hayop. Sabayan natin. Kung madrama sila, ay tapatan natin. Bakit sila lang ba marunong? Kaya lang mga kaibigan ha. At lalo na po dito sa mga viewers natin. At may mga nagtatanong pa po na baka hindi niyo po alam yung lagi ko sinasabi rito, huwag po kayo magko-comment nang hindi niyo napapanood ang video. Ano po? Kasi nga po, lalabas po na ing-ing kayo pagka napanood po ito ng kapwa ninyo mga viewers. Yun po bang tipong kahapon nga, di ba, na topic natin yung lumpo na itong si Kwan. Si Tambaloslos, si Romualdez, lumpo na. Kasi nga po, prenes po yung kanyang mga ari-arian. Maging yung mga account niya sa bangko. So, ibig sabihin, ang katumbas noon, lumpo na siya. Hindi na siya makakagamit ng kanyang pera at kung ano-ano pa. Ngayon naman, yung mga nagko-comment naman, Sir, totoo bang lumpo na talaga si Romualdez? Di po ba, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag na lang po kayong magko-comment kung hindi nyo pinanood ang video. Kagaya po niyan, hindi nyo pinanood ang video, magtatanong kayo ngayon kung totoo ng lumpo. Ay kung pinanood nyo yung video, hindi na sana kayo magtatanong at nalaman nyo na doon ang sagot. Kayo naman pala. Anyway, pinapaalala ko lang po sa inyo dahil nga, sabi ko naman po sa inyo, ako yung nahihiya para sa inyo. At sasabihin kayo ng mga kapwa ninyo viewers na mga ing-ing kayo. Ayan po at mabalik na po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Baka kasi sabihin ninyo na napaka fake news ko naman. At sasabihin ko ngayon na stroke na itong si Romualdez, hindi naman pala. Sabi niyo, ito po ang katibayan. Hindi po tayo magsasalita dito na wala po tayong katibayan. No? At para sa ganon,
ay hindi tayo masabihang fake news. Ito na po ha. Oh. Oh. Ayan po, nakaganyan ang kamay oh. Oh. May to. May accent pa talaga. May accent talaga. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, yan o, ulit. Grabe na. Alam niyo po ba na nasabi rin po natin kahapon na nagtanan itong si Bangag at saka itong si Taratara na palengkira, no? At ngayon mo makita niyo nagsusubuan. Ito po, ha? Para wala po kayong sabi sa akin, nagsusubuan po sila. Ayan o. Ayan. At hindi nagtira ng hirap sa titig. Nilunok ang lahat at hindi nagtira ng hirap sa titig. Ayan po, at habang nagsusubuan, aba ay nanonood pala itong si Butod. Kasi sinabihan kahapon niya ng Butod na ni Taratara. Pinamamadali na nga niya si Bangag na ipag-drive yung kanyang sinasakyang buaya. Baka raw madatnan sila ni Butod. Grabe. Talagang anyway, ipapakita ko na po lahat ito sa inyo para wala po kayong masabi sa akin. Ha? Ano pa ba ito man nandito? Sa totoo lang po, kahit na naipakita ko na sa inyo ito, ipapakita ko po lang uli sa inyo dahil nga para bang tuwang-tuwa talaga ako dito dahil kayo na po ang bahalang humusga kung ito bang ito ay mga alien o mga tao pa ba ito. Kagaya po nito, ha? Parang hindi naman tao ito, parang alien na talaga kasi yung bunganga niya halos mapunta na rito sa tainga. Yan, o. Ayaw ikaulaw kung unsay imong trabaho. Magbulag man ta sa adlaw o maglutumag pa to manimaho man. Yan, si Redon po ito. Itong malaki ang butas ng ilong na parang kuiba. Tapos ito po si Ngiwi ay sisindan niya po yan, ha? Tapos yung isa, parang mukhang aswang yan. Ayan. Tuwan-tuwa talaga ako rito sa mga ito. Ganyan po kakwan. Ganyan po yung mga itsura ng mga nandyan sa Kongreso. Hindi mo malaman kung mga alien or mga talagang mga parang kutong lupa yata ito mga ito. Anyway, dahil po dyan sa pagkaka-stroke ni Romualdez, ha? Aba, ay tuwang-tuwa ito si yung pinsan niya, si Bangag at saka si Butod, tuwang-tuwa doon sa nabalitaan ng stroke.
Ay! Ah! Ganyan na. Kaya ito naman ginawa, nag-duet. Bagamat ipinakita ko na sa inyo ito, gusto ko ipakita ulit dahil tuwan-tuwa talaga ako nag-duet eh. Nagsama yung mag-asawang bangag at butod. Ayan. Yan ha. Ayan. Aha. Aha, bakit naglo-loading? Nako, loading. Yan o. Loading eh. Tuwang-tuwa sila nung nakita nila yung itsura ni Romualdez. Kaya ito, tuwang-tuwa silang dalawa. Kaya nag-duet. Ang piste naman to, loading naman gago. Oh, yan. Ha? Ayan po. Grabe ang mga pagkasinto-sinto nito mga nandiyan sa Malacanang. Hindi na po wakan to. Hindi na po basta ordinaryong saltik ang ulo nito, mga kaltog na talaga. Yung tipong parang mga lustrid na talaga ang mga panito. Ang mga tuktok. Hindi na po simpleng may saltik lang ito, malala na. Anyway, ayan po at basta po ang importante rito na ipakita ko sa inyo na bago po tayo mapunta sa ibang topic ay uulitin ko lang po ito. Kawawa naman. Kawawa naman. Kung kahapon na humihingi ng lugaw, hindi niya mabanggit-banggit yung lugaw kundi ukaw! 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 Ay! Si ukaw! Ngayon naman, ay! Mario Josep. Anyway, at kung kahapon po ay na-discuss natin dito yung mga kabataan na dapat mahalin ninyo yung inyong mga magulang. Hindi lamang po sa mga kabataan, yun pong basta meron pa po kayong nanay at tatay. Huwag niyo pong ipagkakait yung pagmamahal sa kanila. Dahil pag nawala po sila, habang buhay ninyong isipin yan. At least pagka maganda yung pinakita nyo, na iparamdam ninyo sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila, mawala man sila, wala kayong isipin na mabigat. At maaaring maging masaya pa kayo dahil kapiling na ng mga magulang ninyo ang ating Panginoon. So ganun lamang po. At yun naman po ay mamanahin din po ninyo. Kung kayo po ay mga pamilya na, ganyan din po ang magiging trato ng mga batang ito sa inyo pag naging magulang na kayo. Yun po yan. Kasi kung ano yung itinanim mo, siya mo ring aanahin Nagtanim ka ng pagmamahal sa mga magulang mo, susuklian ka ng pagmamahal doon sa magiging mga anak at apo mo. Ganun lamang po yan. Sigurado po ako. At kapag ka nagtanim ka naman ng kasamaan, ay wala kang maasahan na pagmamahal doon sa magiging anak mo. Vice versa po yan. Kaya po, kung kahapon ay yan ang tinapik natin, yung mga bata na dapat mahalin ninyo ang mga magulang,
ngayon din po, itatapik din po natin yung mga magulang din po, mga balasubas. Ano? Kasi hindi rin po natin mawawala yung usapin ng talagang irresponsableng mga magulang. Ganito lang po yan. Kung gusto nyo pong mahalin kayo ng inyong mga anak, ibigay din po ninyo yung higit pa na pagmamahal sa inyong mga anak. Sa bagay, meron po tayong kasabihan dito na ang magulang daw ay ang anak daw ay pwedeng makatiis sa magulang, pero ang magulang daw ay hindi pwedeng tiisin niya ang kanyang mga anak. Tama rin po. Pero may mga magulang din pong tinitiis din ang kanilang mga anak. Dahil marami rin po akong naobserbahan na wala pong ibang ginawa kundi mag-anak ng mag-anak. Tapos, irresponsible naman. Pagka humingi ng panggatas ng mga anak nila, mas uunahin pa niya may pangbababae ng tatay nila or di kay panglalaki ng mga nanay nila. So, yun po siguro ang exemption, yun po siguro ang exempted doon sa sinasabi kong mahalin ninyo ang inyong mga magulang. So, kayo na po ang bahala kung ipagpapatuloy nyo pa rin ba ang pagmamahal sa inyong mga ganong klaseng magulang na pinabayaan kayo. Pero, sabi ko nga po, alamin nyo po muna kung anong kadahilanan kung bakit kayo napabayaan ng iyong mga magulang, either way, nanay or tatay mo. So, alamin mo po kung ano yung naging dahilan bakit napabayaan ka, bakit hindi ka nabigyan ng tamang paaruga or tamang suporta ng iyong mga magulang, either way, sabi ko nga, either nanay mo or tatay mo. Bibigay ko lang po isang example. Mayroon po akong kilalang kilala ko po ito, na nagkaroon po siya ng anak. Okay. Doon sa isang babae. Tapos, mayroon po siyang isang anak doon. Itong lalaki, magmula nung pinanganak, isang beses lang yata niya nakita yung kanyang anak. At pinuntahan pa yata doon sa kanila. Pero, yun na po yung last na nagpakita yung tatay doon sa anak na yun. Ngayon, habang tumatagal, nag-aaral na yung bata, nagkakilala din niya sila nung malaki na yung bata, nung kanyang ama. At nagpaliwanag naman yung kanyang tatay kung bakit hindi siya nakapagpakita noong mga lumipas na taon, dahil nga nagkaroon siya ng brain cancer. Ayan. So pagkaalam naman po natin na pagka ganun na po ang kaso ng isang tao, brain cancer, napakalaki pong gastusan yan. So, may dahilan po pala yung tatay niya na hindi nakapagsuporta doon sa anak niya. So, ganun po. Tapos ngayon, parang nagtanim ng galit yung kanyang anak. Hanggang sa mahaba ng panahon, hanggang sa kung saan na sila napadpad ng kanyang ina, nasa abroad na, sabihin na natin na sige, mag-aasawa na yung bata. Itong ina, inimbita yung tatay ng bata. Sabi ng ina, iniimbitahan kita, at kasi may pamilya na rin iba yung nanay niya. So yung tatay ng bata ay wala namang pamilya. So ngayon, inimbita ng nanay niya yung tatay niya na dumalo sa kanyang kasal, which is hindi siya nagdalawang isip na nag-oo agad yung tatay niya, kasi may ibig sabihin nakasurvive na po. Huwag kalimutan na natin yung cancer, yung brain cancer niya. Gumaling na siya at umasinso na rin siya sa buhay. Yung ganun lang yon. So ngayon, maganda na yung usapan.
aattend siya doon sa kasal ng kanyang anak na ngayon na lang niya ulit makikita. Pero yung tatay niya nakapag-isip na talagang sosorpresahin yung anak niya ng talagang bunggang-bungga, which is talagang ibang klaseng sorpresa yung ibibigay sana niya doon sa anak niya. Kasi parang kumbaga, parang pagtatakpan niya yung mga ilang taon niyang pagkukulang doon sa anak niya. Dito na. Malapit na yung kasal. Tapos biglang nag-chat yung nanay niya doon sa tatay niya na, ay, sorry ha, pero ayaw nung bata na dumalo ko sa kanyang kasal. So siyempre yung tatay, bagamat merong isurpresang nilaan na kahit sa buong buhay nila ay talagang hindi na bayad yung pagkukulang noon, nalungkot yung tatay. Ang nasagot na lang niya, o sige, kung yan ang gusto niya, hindi natin pwedeng pilitin kung ayaw niyang papuntahin yung tatay niya doon sa kanyang kasal. So, walang nangyaring pagpunta at wala na rin nangyari na pagsusurpresa. Pero, sa totoo lang po, yun ang dahilan kung bakit napabayaan niya yung kanyang anak dahil nga nagka-brain cancer yon yung tatay niya. Pero, ngayon po ay malusog na malusog at hindi lang malusog. Masasabi natin na talagang hindi lang siya basta mayaman. Talaga nakarecover siya at yun na nga sana yung pagkakataon na ibigay niya, susurpresahan niya yung kanyang anak. Pero hindi na nga po nangyari yun. Ayun. So, ganun lang po. Kung kayo po ay may mga tampo or galit sa inyong mga magulang, either way, sa nanay at tatay niyo, alamin niyo muna kung bakit hindi kayo nasuportahan ng maliit kayo, hindi kayo napag-aral ng maliit kayo. Ayun. Yung pala may dahilan, mayroon pala siyang brain cancer at that time. So kaya nga naman, so ngayon, talagang masasabi ko na yung isusurpresa sana ng tatay niya talagang wala pang tao na makakahigit doon sa isusurpresa sana ng tatay niya sa kanya. Kaya lang, hindi nga nangyari. So, yun po ang sinasabi ko. Pwede nyong ibaliwala yung magulang ninyo kung tama yung rason, kung tama yung dahilan, or tama yung pagkakakilala ninyo. Kagaya nga noon, baka nagkamali kayo na kagaya si Evelyn na sinasabi ko na binastos niya yung tatay niya, nanay niya, humihingi lang ng pangpasalubong, ay wedding anniversary, at sinabihan pa na wala raw na ambag yung tatay niya at nanay niya, samantalang ang laki kung tutuusin yung ambag ng tatay at nanay niya, hindi man pira, pero yung ipinakiusap sa akin na maging scholar siya hanggang sa makatapos. So, yun po, yun ang pagkakamali nung batang yon, nung Evelyn na yon, na mayroong dahilan. At alam naman niya na hirap sila sa pamumuhay. Pero yun nga, ang mali doon, yung sasabihin niya na walang ginawa o walang ambag yung tatay at nanay niya, which is napakalaki nga. So, ganun lang po. Kaya, tayong mga magulang din, kayo pala, dahil wala naman akong anak, kaya hindi ko naman masabing magulang ako dahil wala naman talaga akong pamilya, ay balansehin po ninyo. Dahil unang-una, kung kayo naman ay alam ninyo yung obligasyon nyo bilang magulang, abay huwag niyo yung pabayaan yung inyong mga anak. Dahil diyan nagsisimula yung mawawala ng feelings or damdamin yung mga anak ninyo sa inyo. Dahil ang isipin nila, pinabayaan ninyo sila. Pero sabi ko nga, may mga pagkakamali
na hindi ninyo alam, basta tumatak na lang sa utak ninyo na pinabayaan kayo, which is hindi naman talaga. Kagaya nga po nung kinikwento ko, kaya napabayaan dahil nga nagkaroon ng brain cancer. So, yun po. Anyway, at kinikwento ko lang po ito. Pero ang bottom line dito is kayong mga magulang, ituwid ninyo yung inyong mga anak. At hindi po kailangan dito na yung pagdidisiplina ay paluin ninyo. Hindi po makakapagdisiplina yun. Bagkus magre-rebelde po ang bata. Huwag na huwag nyo pong sasaktan ang inyong mga anak. At bagkus, siyempre mga bata yan eh. Ibigay ninyo yung lahat ng pasensya sa inyong mga anak. At kung wala pa rin ang resulta at pagdating ng malalaki na sila at babastusin kayo, so be it. Ganun talaga. Hayaan nyo na. Dahil hindi naman kayo ang magbabayad noon. Sila rin ang magbabayad noon pagdating ng sila na ang maging magulang. So basta po kayong mga bata, hanggat buhay pa po yung inyong mga magulang, mahalin nyo po. Iparamdam nyo sa kanila na mahalaga sila sa inyo. Ganun lang po yan. Hindi na po nila maaamoy yung korona at bulaklak na ilalagay ninyo doon, itatayo ninyo sa kanilang, sa tabi ng kanilang ataol. Hindi na po yan maaamoy pa ng inyong mga magulang kapag nandoon na sila nakahiga sa ataol. Kaya ngayon pa lang, sabi ko nga, habang nalalasahan pa nila yung sarap ng inyong ipapasalubong saan man kayo galing or bibili sa kanila, samantalahin nyo na po. Dahil pag yan po ay nawala ng gana na kumain, wala na po yan. Ganon din po yung, sabi ko nga po, huwag kayong magdadamot sa magulang ninyo, lalo na halimbawa kung may mga sakit-sakit na ganyan. Yung iba po dyan talagang kahit na walang natitira, may mga bata po akong nakilala. Yung talagang nagtatrabaho po lang isip niya para masuportahan yung gamot ng nanay niya. Imagine mo kahit na walang matira sa kanya. Basta magtatrabaho lang siya, basta may pangsuporta sa nanay niya. Kilalang kilala ko ito. Kaya naman yun po mga ganong tao ang hinahanap ko. Dahil yun na nga. At lahat ng mga sakripisyo niya sa magulang niya ay ibinalik ko. Lahat ng mga ginastos niya. So ganun naman po. Kasi po marami pong kaparaanan ang Diyos na para maibalik sobra-sobra pa yung iyong ginawang pagmamalasakit o pagmamahal sa kahit na sinong tao, hindi lang sa magulang at mga tatay at nanay mo, hindi lang po doon, sa lahat ng tao. Marami pong kaparaanan ng Diyos na para ibalik sa iyo. O kagaya lang po nung sinasabi ko sa inyo. O tapos nung makita ko, nung malaman kong gano'n na hindi na niya iniintindi yung pagod niya, basta trabaho ng trabaho, bali ng bali sa amo niya, basta lang matustusan yung pagpapagamot doon sa nanay niya. So, nung nalaman ko, pinakompute ko lahat yung mga ginastos niya. At kung ilang taon na siya nagtatrabaho, lahat yun ibinilik ko sa kanya. Plus, ngayon po hindi na siya nagtatrabaho. At binabantayan na lang po niya yung kanyang magulang. Dahil yun naman ang sinasabi ko, stop ka na sa pagtatrabaho, bantayan mo lang magulang mo. Kasi alam ko kung gaano niya kamahal yung magulang niya. So ganun na lang po muna at mahaba na tayo. Siguro sa mga ibang pagkakataon ay napakarami ko pong ikukwento sa inyo na talaga namang maantig ang damdamin ninyo. Sisiguraduhin ko sa inyo yan at magiging inspirasyon yan sa inyo. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga subscriber ko at basta stay lang po kayo. Umasa at sumampalataya sa ating Panginoon. Pasasaan ba? At darating din ang swerteng walang hanggan para sa inyo.
At sa lahat po ng hindi ko pa subscriber, uulitin ko lang po. Hanggat hindi kayo nagsusubscribe dito sa channel ko, mananatili kayong pangit. Maraming salamat po. Ayan.